Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, gagawa tayo ng fermented fruit juice. So gaya ng nakikita nyo, nandito ako ngayon sa page ng Agricultural Training Institute. Ito ay isang sangay ng Department of Agriculture. At dito sa page na ito ng ATI ay nagbibigay sila ng direksyon kung paano gumawa ng fermented fruit juice. So, susundan natin yung kanilang paraan kung paano gumawa ng organic fertilizer na kung tawagin natin for short ay FFJ. Nandito rin sa page na ito yung steps in making FFJ. So, pwede nyo pong basahin ito at maging reference. Interestingly, sinasabi rin dito na ang maganda raw gamitin na prutas sa paggawa ng FFJ ay saging, papaya, at kalabasa. So, basahin natin ang sinasabi, as flower inducer and fruit setter, FFJ made from a combination of ripe fruits of banana, papaya, and squash have been proven by many organic farmers to be effective when sprayed on the leaves at the rate of 2 to 4 tablespoons per gallon of water at the onset of flowering up to fruit setting. These ripe fruits contain phosphorus and potassium, which are necessary during the flowering and fruit setting stage. So in this video, ang gagamitin po natin ng mga prutas sa paggawa ng FFJ ay combination ng saging, papaya, and kalabasa or squash kung tawagin sa English. So umpisahan na po natin. So nandito po yung ating papaya, saging at kalabasa. Ang timbang po nila lahat na ito ay 1 kilo. So hinati-hati ko na sila. At almost equal po yung timbang ng bawat isa sa kanila. So gaya ng instruction sa Agricultural Training Institute, kailangan natin siyang i-slice ng maliliit. Yung papaya naman po ay madaling madurog, kaya kahit hindi sobrang liliit ay po pwede. Pero liliitan ko pa rin siya, kagaya niyan. Lagay natin sa lalagyan. Ngayon, doon sa instruction ng Agricultural Training Institute, ay dapat daw po yung mga prutas ay not fit for consumption. Ibig sabihin lang doon ay dapat hinog na siya. So kagaya po ng saging na ito, hinog na. Yung aking papaya na ginamit ay hinog na rin. Malambot na siya. Not fit for human consumption, ibig sabihin ay hindi na siya bagay kainin. Saging naman, kasama po ang balat. Kasi sa saging, sa pagkakaalam natin ay mayaman din sa potassium. Yan, tapos na natin. Nandito na ngayon yung ating 1 kilong pinaghalo na papaya, saging at kalabasa. At ilalagay ko siya sa net na ito gaya ng instruction din doon sa Agricultural Training Institute. Naghahalo-halo ko lang po siya mabuti. And then ilalagay natin sa isang timba. Dito ang gagamitin ko ay timba ng pintura, pero ito po ay matagal ng malinis. At ginagamit ko na pandilig-dilig. So dito natin siya ilalagay. Ibubuhol ko lang ng konti ito. Yan. And then lalagyan natin siya ng molasses or kung tawagin sa Tagalog ay pulot. Ang katumbas po nito, pag 1 kilo ang ating mga hinog na prutas, dapat ay 1 kilo rin or 1 litro ang molasses na ating ihahalo. Ngayon, kung walang nabibiling molasses sa inyo, pwede rin po yung dark brown na asukal. Yung parang muscovado po ang kulay niya. So hindi segunda, yung dark brown dapat. Pero ito pong molasses, marami na rin nabibili nito online. Magtingin-tingin lang po kayo at pumili ng supplier na bibilhan. So ihalo natin itong 1 buong litrong molasses. Malapot na malapot. So ubusin ko lang itong 1 litrong molasses. Ngayon naman ay siguruhin natin na papasukin ng molasses o ng pulot yung ating mga prutas.
Dapat mababad sila sa pulot. Pagkatapos ay dadaganan natin siya ng bato para masigurado na laging nakalubog yung ating prutas sa pulot. Itong bato na to ay nilinis ko na po, pinakuluan ko na siya ng tubig at pinatuyo. So gagawin natin siyang pabigat. And then afterwards, tatakpan natin siya ng papel. Ito po ay Manila paper. So dapat kasi medyo nakakahinga pa rin yung ating nasa loob nitong container. Bukod sa papel, pwede nyo rin pong gamitin ang damit. Halimbawa, lumang damit yan, yung cotton, halimbawa. Yan, pwede po yan. And then, takpan natin. Tatalian natin siya mabuti para hindi siya mapasok. Afterwards, ilalagay natin to doon sa lugar na hindi naarawan. Dapat po mas maganda ay medyo madilim na lugar. Hindi siya dapat mabilad sa araw at ibuburo natin siya sa loob ng 7 araw. So lalagyan po natin siya ng date. Today is September 24. September 24, so hahanguin natin ito ng October 1. So magkakaroon po tayo ng isa pang video, kasunod ng video na ito. Hintayin po natin. Magandang araw po. Today is October 1. Exactly 7 days after na ating buruhin itong saging, kalabasa at papaya, yung ating fermented fruit juice. So bubuksan na natin siya ngayon. Ayan ang itsura niya. Tanggalin natin yung bato. Nadiinan niya ng mabuti yung ating mga tinadtad na prutas. At iangat na natin itong ating net na pinaglagyan. Pipigain lang natin siyang mabuti para maiwanan ng katas. Yung amoy niya po ay matamis. So yung amoy ng pulot, yun ang naaamoy ko ngayon. Hindi siya maasim, matamis ang amoy niya. Pigain lang natin mabuti, gaya ng instruction sa Agricultural Training Institute. Itong ating napiga, pwede natin itong ihalo pa rin sa lupa. Napiga na siya. At eto na ngayon yung ating fermented fruit juice na mataas sa phosphorus at potassium. Pwedeng dito na lang siya manatili, tatakpan na lang natin, pero sasalin ko pa rin siya dito sa isang container at sasalain natin. Baka meron pa kasing sumama na medyo malaking piyesa ng prutas. Salain pa rin natin siya para pag nilagay sa sprayer ay hindi babara. Yan, meron pa mga nasala. At eto na yung ating finished product ng fermented fruit juice. Ngayon, ilalagay lang natin to doon sa lugar na hindi naarawan kasi po meron daw siya mga microorganisms. At pag siya ay naarawan, ay maaaring mamatay yung mga microorganisms na yon. So ilalagay lang natin doon sa lugar na medyo madilim at lalagyan natin siya ng takip. Kasi medyo matamis po ito, yung amoy pa lang niya, pag walang takip, baka puntahan siya ng ipis o ng ibang mga insekto. So mako-compromise po yung ating fermented fruit juice. So, pwede na ba siyang gamitin agad? Well, pwede na pong gamitin agad, pero ang advice ay i-store muna natin siya ng 1 to 2 weeks more para ma-maximize yung benefit na makukuha natin dito sa FFJ na ito. Paano siya gamitin? Well, ihahalo lang po ang isang kutsara nitong solution na ito sa 1 litrong tubig at pwede nating idilig sa halaman, pwede nating idilig din sa lupa. Gaano kadalas naman ang paggamit nito? Ang recommendation ay every 4 days or twice a week. Tanong, pwede bang gamitin araw-araw? Well, wala naman pong sinasabi na bawal gamitin araw-araw, pero syempre sundin na rin natin yung recommendation.
Sa akin, ang tingin ko kasi doon, pag ginamit natin siya araw-araw, ay tataas yung alkalinity ng ating lupa. Kasi po matamis ito eh. So magiging matamis yung ating lupa. Kaya siguro ang recommendation dyan ay every 4 days or twice a week. At ito ay mainam na gamitin sa mga halaman na nag-uumpisa ng mamulaklak. Makakatulong daw siya para mas maging maganda at mabunga ang ating mga tanim. Sinasabi sa webpage ng Agricultural Training Institute na mataas ito sa phosphorus at potassium. Pero syempre gusto nating malaman, gaano ba talaga siya kataas? Ano kaya talaga yung kanyang NPK? So yan po ang magiging subject ng iba pa nating video. Dadalhin ko sa laboratory at ipapasuri yung NPK nitong fermented fruit juice para malaman natin kung gaano siya kataas yung kanyang phosphorus and potassium. At yan po ang ating video tungkol sa paggawa ng fermented fruit juice as suggested by the Agricultural Training Institute na isang sangay ng Department of Agriculture. Maraming salamat po sa panonood at kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe to the channel for more videos na pwede mong manood about container and backyard gardening. Again, maraming salamat po sa panonood and see you in my next video. Bye-bye! Abangan nyo po yung ating video. Ipapa-analyze natin ito sa Bureau of Soil and Water Management or sa Philippine Coconut Authority kung alin yung available sa kanila. Salamat po ulit.